Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa multo sa kalsada. Pero matapos ang nangyari sa akin habang bumibiyahe ako ng madaling araw. Hindi na ako sigurado kung tao ba talaga yung naging pasahero ko. Mga 2 taon na akong nagtatrabaho bilang ride-hailing driver. Sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero. May tahimik. May lasing. May madaldal. Kaya noong gabing iyon, wala naman akong inisip na kakaiba. Bandang 2:30 ng madaling araw. Konti na lang ang sasakyan sa daan. Tahimik ang paligid. May pumasok na booking. Mga 10 minuto lang ang layo. Pagdating ko sa pick-up point, may nakita akong lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng poste. Nakaitim na jacket. At nakayuko lang. Binaba ko yung bintana. Sakay po. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang sumakay sa likod. Pagtingin ko sa rearview mirror, nakatingin lang siya sa labas. Tahimik. Normal lang naman. May mga pasaherong ganoon talaga. Kaya umandar na ako. Mga 5 minuto na kaming bumibiyahe. Napansin kong sobrang tahimik niya. Hindi man lang tumitingin sa cellphone. Hindi rin gumagalaw. Parang nakaupo lang siya sa isang posisyon. Paminsan-minsan, sumusulyap ako sa salamin. Nandoon pa rin siya. Nakatitig sa bintana. Hindi ko pinansin. Baka pagod lang. Pagdating namin sa destination na nasa api. Huminto ako. Sir, nandito na po tayo. Walang sagot. Inulit ko. Sir. Tahimik. Kaya sumilip ako sa rearview mirror. Doon ako kinabahan. Wala nang tao sa likod. Walang pasahero. Walang kahit ano. Bakante. Parang walang sumakay. Agad akong napalingon. Baka yumuko lang. Baka nagbibiro. Pero wala talaga. Walang pinto na bumukas. Wala akong narinig. At habang nakatigil ako roon, biglang tumunog ang api. Akala ko tapos na ang biyahe. Pero nakalagay. Trip in progress. Napakunot no ako. Dapat tapos na yon. Nasa destination na kami. Pero may bagong route na lumabas. Automatic. Hindi ko ginalaw. Hindi rin ako nag-confirm. May bagong destination. Mga 4 na kilometro pa. Hindi ko alam kung bakit. Pero sinunod ko. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yon. Habang papalapit ako sa lugar, mas kumukunti ang ilaw. Mas dumidilim. Wala na halos bahay. Hanggang sa makita ko kung saan ako dinadala ng navigation. Isang lumang sementeryo. Huminto ako sa labas ng gate. Nanlalamig na yung mga kamay ko. Tiningnan ko ulit yung api. Nandoon pa rin yung biyahe. At nakalagay pa rin yung pangalan ng pasahero. Pero ang mas nakakatakot. May bagong notification. Passenger has arrived. Nanginginig na ako noon. Pinatay ko agad ang api at umalis. Hindi ko na tinapos ang biyahe. Hindi na rin ako lumingon. Kinabukasan, tumawag ako sa customer support. Gusto kong malaman kung may bug ba sa system. Binanggit ko yung pangalan ng pasahero. Tahimik yung kausap ko. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya na wala raw active account na gumagamit ng pangalang iyon. Dahil matagal na raw itong deactivated. Nagtanong ako kung kailan. At ang sagot niya, mahigit 1 taon na po. Dahil namatay na raw ang account owner sa aksidente sa kalsadang malapit sa sementeryong binanggit niyo. Mula noon, hindi na ako bumabiyahe ng madaling araw. At hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa lugar na yon, may isang booking request na lumalabas sa phone ko. Parehong pangalan, parehong pick-up point, at pareho pa rin ang destination. Pero hindi ko na kailanman tinanggap ulit. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.